Okay, at magandang araw po ulit sa inyo mga ka-Elixir. At shout out po sa lahat ng mga nanonood nito, magre-replay nito. Shout out po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick naman po subscribe button at ang notification bell. Okay? Our topic for today, bakit hindi namin ginagamit yung KLX 150 namin daily and bakit namin siya binili. Okay? Yan. Ang KLX po namin, kaya namin siya binili kasi po dirt bike siya, di ba? Dirt bike. Saan na ginagamit ang dirt bike? Enduro, di ba? For trail, off-road use. Kaya namin siya binili dahil gusto namin mag-trail at motocross. Kaya namin siya binili. And di po namin siya sineservice araw-araw. Unang-una, hindi naman siya nakadesign po ng pangmalayuan. Tulad itong upuan na to, kaya po islim yan. Kaya po islim yan kasi pan-trail nga po. Para madali ka makagalaw, kaya slim. Yan. Ito yung mga aming motocross bike, YC125. Yan, slim din po ang upuan ng mga production bike, motocross bike. Ayan. Kasi para makagalaw ka ng maayos. Pag nasa racer ka, madali ka mag-change body positions. Hindi naman pwede malapad yung upuan mo. Hindi naman pwedeng malapad yung upuan mo, yung sobrang lapad, akala mo pang NMAX. Kasi hindi naman talaga nakadesign po ito pang long distance. Yes, may papel po ito, pero para siya maging street legal, di ba? Yung iba, wala namang pick-up. Yung iba, pag pupunta kang trail side, hindi mo kailangan sakay sa pick-up. May papel eh. Pwede mo siya itakbo sa kalsada, siya ay street legal, para magamit mo siya ng on and off-road. Ayan po ang kikitid talaga. Kaya napapansin ko, nagre-reklamo. Bakit daw masakit sa puwet pag malayuan? Sa totoo lang, di talaga pang malayuan ng KLX. Kaya kung mahilig ba malayuan, iba nagkakamali pumili ng motor. Akala na KLX. Akala na pag sinabing 150cc, mabilis. Ito po, dirt bike po ito. Ang KLX po hindi mabilis. Low speed po yan. Iba hinahanapan ng bilis. Iba po masama loob, naunahan na XRM. Hindi po nakakadesign man top speed ng KLX. 80 lang po ang top speed nito. Kasi ang sprocket nito ay naka low speed na po. Ayan. Naka 1357 po yung low speed pag trail. Gapang yan. Hakto sa ahon. Tapos hindi namin siya ginagamit daily. Mauubos yung gulong. Ito. Ayan. Okay. Ang ginagamit namin service pan daily. Ito. Meron kaming underbone. Ayan. At meron kaming scooter Mio. Ayan. Marami kami nakakarga po rito. Ito pan daily namin. At gusto namin magmotor ng malayuan sa kalsada. Ito po. Gusto mo mag top speed, ito, video ginagamit namin. Ito, pambili-bili sa kanto. Basta itong KLX namin, ginagamit lang po namin yung pag trail kami, motocross, enduro cross. Ang KLX, mahirap servicein. Nasubukan ko na. Kasi dati po nag-sacrifice kami, binenta namin para makabili kami KLX. No, habang nagtitiis kami, sinervice namin yung KLX namin. Napakahirap po mag-KLX. Hindi mo naman pwede sakyan ng bigas yan. Tapos, mamamalengke ka, mahirap. Nakasabit yung mga plastic dyan, di ba? Mahirap. Hindi mo rin po siya pwede pangharitid ng bata. Ito pong Mio. Sinasakyan namin ito ng bigas. Pwede ka magtali ng case dyan, ng soft drinks, ng kahon. Komportable ka pa pag malayuan. Kung trip mo automatic o magdekamyo ka pang malayuan, alis sa dalawa. Kaya napansin ko sa iba, may reklamo sila. Boss, magpo-post sila, boss, ang bagal po ng KLX ko. Boss, naunahan ako ng XRM. Yun po yung mga post sa iba. Low speed talaga yan. Yung stock sprocket ng KLX ay sakto na po yan. Yung 4052 kung se-servicing nyo. Pero ako, hindi ayoko talaga servicein yung KLX. Una sa yung gulong, mahal. Magkano gulong? Mahalan, heavy tires. Pangalawa, mataas siya, mahirap sa traffic. At pangatlo, hindi ka komportable. Hindi mo talaga siya pang long ride eh. KLX 150 tsaka 140, parehas lang po makina niyan. Hindi mo naman pwede panghatid ng bata yan, mataas po yung upuan. Kaya napunit na yung ano natin, hindi ko pa na ipapagawa. Paano ka ulit sa nag-upholstery. Pero pag pupuntahan mo ay off-road, trail, ay sulit na sulit po yung KLX. Hindi mo naman pwede dalhin po ito sa trail, sa off-road. At masisira naman yan. Yun po yun. Kasi bawat motor po may purpose.
Para sa may mga motor na to, para sa ito. Magkaiba sila ng purpose. Ito, pang kalsada talaga, yan. Service sa kalsada. Ito, on and off-road. Pero mas lamang dito yung off-road. Yan. Yan po yung ating KLX 150S. Converted to Rim 1821. I-trail po natin ulit yan. Gawa natin ng vlog. Dati meron din kaming NMAX tsaka Aerox. Pero binenta ko na. Pinintatan namin ng dalawang motocross bike. Kasi sobrang dami na namin motor na pang on-road. Kaya yung dalawa isa sa likod. Hindi rin namin nagagamit. So, hard dirt bike talaga hilig namin. Okay, hanggang dito na lang po ating video at maraming salamat po. Paki-like, share, and subscribe. Thank you.